Today mga katipsi, isa na namang Pinoy favorites ang iluluto natin, ang kare-kare. Pero gagawin natin lechon baka. At syempre gagawin na natin ang madalian yan pero nakatatakam because cooking doesn't have to be hard. It just have to be delicious. Let's go! Gagawa muna tayo ng beef stock mga katipsi para sa sauce ng ating kare-kare. Kaya meron tayo dito mga buto-buto ng baka. Papakuluan natin yan para masarap yung sauce natin. Lalagyan lang natin yan ng asin, pepper powder, and a little bit of boom boom boom. Papakuluan natin to ng mga 30 to 40 minutes para lumabas talaga yung lasa ng baka. Tapos tatanggalin na din natin yung impurities niya at saka yung mga scums. Syempre para malinis. At ito yung beef chuck natin mga katipsi. Napakalaki nito. Ito yung lilitsunin natin. Pero bago natin litsunin mga katipsi, isi-sear muna natin yan. Or yung iba-browning muna natin yung outer part para mag-create pa siya ng complex na flavor and aroma. Para mas lalong sumarap yung pagro-roast natin itong beef. Yan, si-sear lang natin yan dito sa ating wok na may konting mantika ng mga 5 minutes bawat side. At dahil medyo malaki itong beef chuck natin, syempre dapat i-sear din natin lahat ng sides. After nyan mga katipsi, ilagay na natin yan dito sa ating Dutch oven pot. Ito yung gagamitin natin panlechon nitong ating baka. Bago natin ilagay sa oven yan, lalagyan natin yan nitong ginawa nating beef stock para hindi siya mag-dry at ma-enhance yung lasa nitong ating lechon. Yung halos kalahati lang ng sukat nitong meat natin yung ilalagay nating beef stock. Unti-unti ring mag-i-evaporate yan mamaya habang naluluto at mapapalitan yan ng juice na galing dito sa ating beef. Then, i-preheat na natin tong oven sa 300 degree Fahrenheit. After ma-preheat, ilagay na natin sa oven itong ating baka at ready for lechon na to. Roast setting ng oven ang gagamitin natin at i-roast natin yan ng 3 hours. And after 3 hours mga katipsi, ganito na yung itsura nitong ating lechong baka. Uy, napakabango mga katipsi. Ayan, ahunin lang natin to at kung makikita nyo mga katipsi, napakaganda ng kulay. At kung nandito lang kayo, maaamoy nyo talagang amoy lechon baka na itong kusina natin. Pero hindi pa tapos yan mga katipsi, no? Kasi babalik ta rin pa natin to para mas lumambot din yung kabilang side. Syempre para malechon both sides ng tama. At para makita nyo na talagang malambot na to for 3 hours, ayan, tinutusok natin ng tinidor at sobrang tender na mga katipsi. Kaya ibabalik natin sa oven to at ililechon na lang natin to for another 30 minutes. At habang inihintay natin yan, gawa na tayo ng kare-kare sauce. Maglagay lang tayo ng mantika dito sa ating wok. At kapag mainit na, lalagyan natin yan ng annatto powder. Dadamihan ko yung annatto powder mga katipsi kasi gusto ko yung kulay ng sauce natin is yung medyo red na medyo orange. Hindi yung usual na yellow color na kare-kare sauce. Syempre para medyo maangas yung dating kasi lechon baka yung version ng kare-kare natin. At kapag natunaw na natin yan, igisa na natin tong sibuyas. Tapos, konting halo-halo and isunod na natin agad yung bawang. Yan, gisa lang natin saglit para lumabas yung aroma. Tapos, lagyan na natin itong ating pampalapot na all-purpose flour. Kung gusto nyong rice flour yung gamitin, okay din yon mga katipsi. At patuloy pa nating igasa sandali. Tapos, ibuhos na natin itong ating beef stock. Yung lapot ng sauce mga katipsi is depende na sa inyo, no? Yung iba kasi hindi nila gusto yung masyadong malapot. Yung iba naman gusto nilang malapot tulad ko. Gusto ko talaga yung medyo malapot yung texture. Para matansya yung lapot, dahan-dahan lang yung paglagay ng flour. Lalagyan natin yan ng konting asin, pepper powder, konting patis, at a little bit of boom boom boom. Tapos, continuous lang sa halo mga katipsi para hindi masunog yung mga ricado natin. Pag malapit ng kumulo, lagyan na natin itong peanut butter. Depende rin yan kung gaano karami yung gusto nyo, pero ako dadamihan ko para talagang masarap. Sa ganito karaming sauce, siguro mga 4 o 5 kutsara itong lalagay kong peanut butter. Yan, halu-haluin lang natin yan at pakuluin.
At ayan mga katipsi, okay na itong kare-kare sauce natin. Ngayon naman, i-blanch natin yung ating mga gulay. Dito sa mainit na tubig, ilalagay ko lang tong una yung sitaw at itong talong. Tapos, painitin lang natin siguro ng mga 2 to 3 minutes. Siyempre, masarap nga sa gulay is yung half cook lang. Ito namang bok choy, ididip lang natin sa mainit na tubig. Tapos, aahunin na natin agad yan. Masarap kasi dito yung medyo crunchy. Okay na rin tong mga gulay natin. Balikan na natin yung lechong baka. Ayan, ahunin na natin to sa oven dahil luto na to. Hindi na natin aahunin sa pot yan mga katipsi kasi nandyan lahat ng flavor. Ibubuhusan natin dyan itong ating kare-kare sauce. Ayan, kalat lang natin yung sauce sa lahat ng sides nitong ating pot para may paglagyan yung mga gulay natin. At ayan, kung makikita nyo mga katipsi, for 3.5 hours na paglilitsyon, sobrang lambot nitong ating beef. Napakabango, nagsasama yung amoy ng peanut butter or nitong sauce natin at yung amoy ng lechon baka. Nagugutom na ako kaya ilagay na natin itong mga gulay dito sa gilid nitong pot. Luto na tong lechon bakang kare-kare natin. Tara, kain tayo. Boom! Ay, wala na tayong energy mo. Sige, saka. Okay, 1, 2, 3. Boom! Ayan, mga katipsi, luto na ating lechon baka kare-kare. Another version na naman ito ng kare-kare. Nakailang kare-kare na tayo eh. 3 beses Bakit na siguro to pero iba-ibang version naman. Simula talaga na, siguro naman. Kasi paborito ko ang kare-kare. Ay, pares tayo. Number 1 Kare-kare favorite. ang aking paborito. Bango? No? Mabango mga katipsi, amoy lechon na amoy kare-kare, amoy peanut butter. Natural, kare-kare. Pero tingnan natin kung masarap. Natin. Malalaman natin yan. Laki. Chucky. Beef Oo, chucky. laki. Malambot naman yan, oh. Kasi 4 na oras natin yan. My gosh, oo. Hindi ko lang maano kasi baka tumalsik eh. Ito. Ayan. Halos 4 na oras natin ito pinalambot mga tips eh. Sauce pa lang, ulam na. Yan. Sabi, may nag-comment na tatawa ako eh. Yung nag-ano tayo na may sabaw. Sabaw pa lang, ulam na. Sabi niya sa comment. Sabaw pa lang, ulam na. Ba't nilagay mo pa laman? Tawa ako sa comment. Bakit mo? Hindi ko alam kung nag-joke lang siya. Nilagyan ng laman. Oo, hindi ko alam kung nag-joke siya o seryoso siya eh. Joke yun, siyempre joke yun. Siguro joke. Mga comment na ganyan, joke yan. Dinamihan ko yung peanut butter mo kaya ganyan yan na malapot. Gusto mo yung pinagtata. Mala natin yan. Sama natin siya, may bagoong tayo dito ha. Hindi na natin sabihin kung anong brand. Pero isa to sa masarap na bagoong. Hindi naman sila sponsor. Galing Pilipinas eh. Pero kung gusto nyo pa-sponsor ng bagoong, sabihin nyo lang. Baka naman. Subukan natin yan. Sige, tara, tarahin na natin ito! Tara natin mga tipsy. So pinilalagay mo ng bagoong kasi walang lasa yan pag walang bagoong. Siyempre. Kahit na anong version ng kare-kare, masarap ang kare-kare kami pagka may pinapaka. Sarap no? Sarap mga tipsy. Matagal na Tsaka para siguro. siyang may smoky Flavor, yeah. flavor. Kasi nga lechon. Hindi yung parang inano mo siya. Roasted kasi. Parang smoke siya. Roasted kasi. Yeah, parang ibang pagkakastyle nga ngayon. Sarap pa. Sarap mga tipsy. Akala ko masyadong madami yung peanut butter. Tama lang pala. No? Sabi ko parang nadamihan ko yata yung peanut butter. Kanina nilalagyan ko. Pero nung nalagay na sa kanin na. Kasi siyempre halo mo sa kanin yan eh. Sumarap. Yeah. Bago paborito ko talaga ng kare-kare. Kahit sa mga restaurant pag makapunta tayo. Ay mga tipsy, may bago na naman tayong version ng kare-kare. Lechong baka ang kare-kare. Kung may oven kayo, gawin nyo ito mga tipsy. Pwede din naman kung yung lilitsunin nyo yung baka. Kaya lang matagal, di ba? Sarap. Sarap talaga pag sinamahan mo ng bagoong. Ang kare-kare, hindi ang kare-kare. Pag walang bagoong. Ano? Totoo naman. Siyempre. Oh, Sarap nga. kampa na naman ma. Sarap lang. Sarap mga tipsy. Habang inunguya namin yung baka, kasi kapag yung sauce lang, siyempre wala naman lasa yun, di ba? Pero habang inunguya namin yung baka, nararamdaman yung lasang lechon, no? Lasang lechon baka. Para siyang smoke. Yeah. Smoke. Para siyang iba. Iba this time, masarap. Mararamdaman mo ang pagkaka-smoke niya. Iba yung, basta iba parang ibang kare-kare. Naman ha? Sarap. Champion. Si Dad, nasa likod, gumagawa siya ng sarili niyang food. Kasi hindi siya pwede dito. Diet na kasi sa iba, wala sa kanya mga
oily, mga battery na food. Matagal lang yung matagal lang yung pag-lechon, pag-roast. Kasi mga 4 hours yung mga tipsy. Kasi siyempre dapat yung slow cook para mula sa loob siya maluluto palabas. Kasi pag binigla mo yan, yung labas yung maluluto, may hilaw yung loob. Magugustuhan ng tibibot to mo. Oh, siyempre. Dalan mo siya, laki niya, no? Dagan ko taros na. Chuck to. Ito yung chuck part. Beef chuck. Yung part na ginamit natin. Sarap. So makapansin nyo, medyo parang pula yung kulay niya. Hindi dilaw. Pera. Kasi, dinamihan ko yung anato powder. Parang may iba lang kulay. Kasi yung kari-kari lang niluluto natin palagi pa yung dilaw na dilaw, di ba? Kasi beef eh. Parang medyo strong. Di ba? Medyo sosyal yung itsura kapag medyo reddish eh. Kaya mo siya masalita. Gutom ako. First time ko kasing ginawa to, sabi ko, okay kaya. Hindi ko tinikman eh. Bahala na ako. Bahala sa Batman. Sarap. Sarap ka. Chamba. Yung baka mga tipsy, kung gusto nyo pang mas malambot, siguro kahit gawin nyo ng 5 hours, okay din naman. Pero 300 nyo lang kasi 300 lang pala kaya. Tagal kaya. matagal. Tagal eh. Para slow cook. Kasi kapag binigla natin, baka hindi masyadong masarap. Ano man na, alam mo yung trending right now, di ba? Dalawang trending sa Pilipinas right now. Yung isa kasi religion, kaya ayaw kong pag-usapan. Yung tungkol kay Koloboy ba yan? Koloboy? Kibuloy. Ha? Kibuloy? Si Bolol? Sino? Kibuloy. Kibolol? Kibuloy. Kibolol? Ano man? Si Kibuloy? Anong balita kay Kibuloy? Hindi, ayaw kong pag-usapan more on that. Ayaw kong masyadong details kasi religion yan. Ang pinag-usapan ng religion. Kasi may kanya-kanyang paniniwala. Mga tao, di ba? Anyway. Ay, may si-share si Mama. Makinig tayo. Hindi. Yung issue nila, leave it there. Yung sa loto, ang sinasabi ko. Kung peke? Yung dayaan sa loto. Sa Pilipinas. Ay, napatunayan na ba? Madaya daw? Hopefully, meron mga lumabas ng matistigo yan. Hopefully hindi mangyari dito. Kasi, kaanuhan yung kasaraan ng United States yun. Ng mga loto-loto na yan. Oo. Diba? Ang dali lang naman nilang solusyonan yun kung talaga may dayaan eh. Hindi kasi hanggang ngayon, 3 hearing na, hindi pa rin ayaw pa rin pumunta yung pinaka parang manager o pinakamataas na yun yung siya ang nag-ano doon sa nagmamanipula doon sa bola. So anyway, kasi paano doon dayaan? i-ticket daw to i-ticket. Yung gano'n yung i-live yun eh. Pinapanood nila yun eh. May channel eh. Kaya nga, di ba nahuhulog yung yung bola, parang bingo yan na yung bola-bola lumalabas, di ba? Oo, yun. Kaya nga, ngayon bigla ako nag-isip, siguro pa naman ako naligaw mag-bingo. Hindi kaya may ganun din. Then feeling ko ma'am, sinasabi nilang daya doon na parang sinasabi nilang may nanalo kahit walang nanalo. Hindi. Kasi nga naman, first of all, kahit dito, hindi pa ako nakakita ng talagang winner. Di ba? Sinasabi lang, may winner sa... Kasi for protection eh. I understand the protection. Pero man lang, sana magpakita sila ng tao. Kahit na nakaganon lang, yung ganun ba, na pinapakitang live na inaabot ng perang ganun. Hindi, ganyan nga ang issue ngayon. Napeke yung tao ngayon. Supposed to be, meron silang halimbawa nag-600 million na o let's say 500 million na at marami na siya na tumataya, di ba? Ang ginagawa raw yata, ito sabi lang doon sa nagalit na si Tulfo eh. Sabi niya na may binayaran silang tao na yung numero niya ang lalabas o binigyan siya hindi nga tumataya pala yung tao yun eh. Pero nanalo siya, di ba? Tapos babayaran siya ng binayaran siya ng 50 million. Sa 600 million, sa 500 million na supposed to be loto. Kuha na nga naman nila yung kabig. Tataya ba? Okay. Hindi siya tataya. Parang kung somehow, parang pinalalabas nga na siya ang nanalo. Pero binayaran nila yung taong yon. Kung ikaw, babayaran ka nila, sasabihin nila, I will give you 50 million. Sasabihin mong ikaw ang winner. May kabig na nga naman sila 550 million, di ba? Yung sinasabi nila na kahit wala nanalo, may nanalo daw. Yes. So ngayon, papayag ka ba? Pag sinabi sa akin? Pag kayang ikaw? Hipokrito naman ako, hindi ko sasabi ako papayag. Kahit din ako. Banal na banal? Kahit nga 2 million lang eh. Sabi sa akin, ako sige, karga tayo. Magpakatotoo naman tayo. Ito nga sinasabi ko, pinapahaba nila kasi yung investigasyon. Napakadali na naman solusyonan yan. Yung NBI, hindi man naman kailangan ilabas yung kung sino yung tao eh. Bigyan nila yung address, puntahan yung tao, kausapin kung totoong sila ba talaga. Sa palagay mo na, buhay pa yung taong yun ngayon, yung mga yun. Dahil ito para pala. Diyan pagkatapos nung nanalo, nabigyan nga,
umpisa na naman. Pinapatay, hinaharas yung taong yun. Yung pinatay, yung gano'n. So, Pinatay nila? oo, mayroon daw ganun. Sabi ka. Kaya galit na galit si Tulpo. Ay, sabi nila doon sa hearing? Na yung may mga sa sobrang dayaan daw talaga sa loto. Yun ang nakakatakot. Tapos sabi gano'n, ang dami-dami na nga namang tumataya sa let's say 600 million na panalo. Ang dami-dami na nga naman tumataya, tapos isa lang ang winner. Tapos yung winner na yun, hindi mo pa ipakita kung taga saan at saan, di ba? Kasi just to be fair to everybody din, para sa lahat, di ba? Kahit dito, dahil tumataya tayong loto. Hindi mo talaga pwedeng pakita, pero... Kahit na hindi mo siya pwedeng, kahit na piringan mo lang siya, pero at least, alam mo yung inabot mo yung check, tapos talagang... Mas madaling ang pikain yun, May. Correct. Dapat doon, siguro pwede yung kasi wala pa, kahit ako hanggang ngayon, wala pa akong nakilalang winner ng loto. Siguro pwede din may yung halimbawa, sinabi nila may nanalo siya, si Inday. Pwede. So hindi natin alam kung sino siya, di ba? Ngayon, ang magsasabi na totoong nanalo siya, halimbawa yung NBI. Kasi inimbestigahan ng NBI na, totoong tao, nanalo talaga, may ticket, ganitong lugar, walang ticket number, legitimate na winner. Hindi yung PCSO yung magsasabi na legit winner. Naaaring yung mga maliliit lang, halimbawa yung 10 million, 12 million, up to 35 million na winner. Baka yun totoo. Di ba? Pero yung yung umabot na ng million ng 500 million nga, 600 million, 635 yata yung question. Posibleng dinadaya na. Tapos isa lang ang winner. Yeah. Ganon. Ang daming tumaya. Kahit dito minsan kina-question ko, tek muna. Tapos ang winner nasa Michigan. Ang winner nasa ano? Dahil sa yung nangyayari. ina-announce na ang winner nasa Washington. So dahil sa nangyayari sa Pilipinas sa Lotto, feeling mo baka pati dito? Baka pati dito. Ngayon, feeling ko nga, sabi ko, baka nakataya ka sa Lotto yun. Ako din, minsan. Baka nga mayroon din. Kasi hindi mo, bakit hindi ako manalo-nalo eh? I don't understand. Kami for fun lang ng mga tips. Manalo, hindi good, di ba? Kaya nga. Dami natin matutulungan. Pero kung sakali nga na merong nag-ano sa'yo, merong nag-offer sa'yo na for, I will pay you 2 million. Yeah. Or, pero nung sinabi mo na may pinapatay na gano'n, di na. kasi abangan ka naman talaga. Abangan pati pamilya mo eh. Walang katumbas na halaga ang buhay. Totoo naman. Kahit ilang billion pa yan. Baka mamaya, pakidnap pa yung mga anak mo. Patapos, 2 million. Kaya mga katibsi, sa palagay nyo, ano ang totoo ba na may dayaan ng Lotto sa Pilipinas? Comment section. Lagay nyo sa comment section mga katibsi. Kasi 3 hearing na na hindi umatin yung head. Kaya ngayon tuloy, nag-iisip din ako sa bingguhan dito sa Sekwan. Diba? Hindi kaya ano rin to. Ang pinakamaganda ang gawin dyan, huwag na tayo magsugal. Correct. Ngayon, kaya nga tuloy ngayon, napapaisip ako. Tunay yung Lotto na yan. Hindi ka pinap naman manalo dyan. Hindi talaga na corruption sa atin, no? Only the Philippines nga lang. Hanggang di natitigil yung corruption, wala. Hindi talaga unang Pilipinas, mga tipsy. Sinasabi nila, tamad daw mga Pilipino, mga hindi, masisipag ang mga Pilipino. Corrupt ang bansa. Totoo naman yun. Hard worker nga daw ang Pilipino. Dito makikita may mga tamad siyempre kahit ano naman lahat, pero birang-bira, halos lahat masisipag. Very hard worker. Kung sinabing Pinoy sa ibang bansa. Yung matapang lang sa salita, yung kala mo tapang pero pag nandiyan na, tampepe na. Saka quality. Magtrabaho, hindi basta-basta bara-bara. Kailangan quality. Tahimik lang. Pag nag-work ka dito, makukumpara mo eh. Makukumpara mo yung trabaho ng iba lahi sa trabaho mo. Trabaho ng Pinoy pala. Iba mag-care ang Pinoy. Seryoso kasi nila yung trabaho. Kaya natin mo, karamihan sa mga hospital, medical care, karamihan hire nila Pinoy na? Pinoy. Pag Pinoy talaga, kahit yung training pa lang ako dati dun sa isang facility, ay mga Pinoy dun gagaling eh. Bilis eh. Ayun lang naman, share lang naman natin. Hindi, naano lang kasi ako dahil nga sabi ko, oh my God, may dayaan ng Lotto. Yeah, mas maganda daw, wala tayo tumaya. Kasi pati na tayo. Isara na yung Lotto. Yung presidente, pasara ko na yan. Gawa tayo ng ibang laro. Hindi, kahit na... Yung siguradong walang hindi, daya. Kahit na ano yatang sugal is there's a cheating there. Feeling ko wala naman dayaan eh. Na walang dayaan na pwede kang manalo. Kasi nakikita mo ano lumalabas eh. Ang dayaan nga doon, yung imbis na may chance ka pa sa susunod, kasi walang nanalo today, may pinapanalo na sila. Sa susunod, bababa na naman yung winning, di ba? Pot money. Ganun. Pero may chance ka pa rin talaga manalo doon. Kasi nakikita mo live, binubola eh. Hindi nga, ang kini-question nga yung lumalabas. Pwede rin meron, pwede rin na. May hangin yun. Hindi. Makikita mo sa TV, makikita mo naman yung may dayaan. Ba't hindi yun ang ipakita nila? Yung nakita nila sa TV na talagang may isa bandayaan. Madali kasi sabihin may dadaya. Sige naman ang proof. Paano mo nasabing dinadaya? Live yan.
Di ba? Hindi, yun nga ang kinag-question niya. Ang dayaan dun, kaya ang sinasabi niya siguro dun na dayaan is yung kapag walang nanalo, halimbawa 1 billion na, walang nanalo, sasabihin nila may nanalo. Tingin ko nga rin, parang gano'n na nga rin. Pero yung pagbola, mahirap dayaan yun. Parang gano'n na nga rin yata dito kasi wala pa akong nakikitang winner. Karamihan sa Pilipinas. Pag sobrang laki na, no? Oo, so karamihan sa Pilipinas siguro rin. Diba? Pwede nila kasi sabihin yun eh. Tapos pera na ng gobyerno yun, di ba? Tapos balik mo sa bababa. Roll mo ulit. Baka naman, may sumahigh blood pa tayo. Pero mga tips, hanggang dito lang muna. Huwag nakit mamaya ng mga loto at mga sugat. Meron nga pala akong little shout out na na-meet namin sa Costco. Sa Costco. Si Mirna at si Ate Susan ng National City. Lagi raw sila kasing nanonood. Oo, lagi daw sila nanonood. At saka yung si Adrian of Colton, San Bernardo, California. Si Rola ng Panda Express. Si Tolitz ng UCSD Cafeteria. Ay mga tips, shoutout sa inyo. Maraming salamat lalo sa meet natin si Ate Susan at sila Ate Mina. Maraming salamat sa panonood. Lagi daw sila nanonood, updated sila ma. Shoutout din pala kay Sel Edrin, kay Mickey at kay sa baby niya na si Baby Harper. Maraming salamat sa panonood. Shoutout din kay Ma'am Maria Paz ng New York City. Salamat po sa panonood. Ay mga tips, hanggang dito na lang muna yung video natin. Salamat sa panonood nyo. Sana nagustuhan nyo ang putahin natin today. Another version ng kare-kare. Subukan nyo mga tips, magugustuhan nyo, masarap. At yung mga hindi pa po nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. Tapos rin nyo na rin yung bell para updated kayo sa food and good vibes natin. Always remember, stay tipsy lang. Salud!